Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, na-touch ako sa comment ni Danica Isa Morales. So sabi niya, soon makakakain na tayo sa tamang oras, Miss Jen. Di nakakalamsik mura natin. So it breaks my heart. Nakaka-touch ba? Parang yun yung wish ko. Alam mo yun? Yung mabasa ko to, biglang hindi mo maintindihan guys. Yun lang talaga yung wish ko. Kasi nasanay ako sa Manila na sagana kami ba? Yung ikaw na lang magrereklamo kasi paulit-ulit na lang na baboy, manok, isda yung ulam. Yung parang hindi kami sanay na yung ulam namin is puro lang gulay, yung walang halong Mas madami talaga yung karne, tas sinasahugan lang namin ng gulay. So, tapos biglang pagdating dito, nag-iba lahat. Yung parang, oo, ranas ko yan lalo nung bago ako. Kahit ngayon, kumakalam yung sikmura ko lalo na pag mga alas 10 na, alas 11, alas 12, alauna. Umiinom na lang ako ng tubig tsaka bumibili ako ng saging, biscuit. Ayan, dalawa yan, biscuit, saging. Kasi minsan kung saging lang yung kakainin ko, kulang siya. Yung maya-maya, magugutom na naman uli ako. So, babalik na naman ako sa kusina, kakain ako ng biscuit. So, ang almusal kasi sa umaga, tinapay lang as in yung, alam niyo yung pandesal sa Pinas? Dalawa nun, kung yung tigdos na pandesal, mo yun, ipagsamahin mo, ganun yung almusal mo. Tapos hindi kasi ako nagkakape, hindi ako mahilig, hindi ko kaya yung kape, hindi ko alam kung bakit napapaitan ako tapos hindi ako nakakatulog. So, gatas lang talaga ako sa Pinas, gatas, Energin, Milo, yan lang. So, hanggang dito hindi ko kayang uminom yan. And then kaya tubig na lang ako na mainit. Tapos hindi rin ako bumibili kasi syempre parang sayang ba na dapat mabili mo pa yan ng kung anong ibang bagay. Syempre ako yung takbuhan agad ng family ko, ako yung backbone, ako lahat. So tinitipid ko siya kasi marami ding baon pa talaga kami. Baon kami ng kapatid ko. Tapos ngayon parang bumabangon-bangon pa lang kami. Naawa na nga ako sa boyfriend ko, halos kada linggo ako nanghihingi ng allowance ba. Naawa talaga ako kasi walang magawa. So kasi magdo-notify na naman yung Shopee ko, yung G-loan ko. So ang dami kong bayaran. May Shopee later, may SPay later, may Shopee na loan pa ako. So natambakan talaga ako kaya yung takbuhan ko kaagad yung boyfriend ko. So yun, yung sabi na hindi na tayo magugutom, hindi nakakalam yung sikmura natin. Yan yung isa sa mga nilook forward ko ngayong 2026 talaga. Grabe, nagawa ko siya ng sobra 2 years. Hindi ko alam kung paano ko natyagaan yung paulit-ulit na ulam ko. Sardinas, tas manok. Tapos, yan, bumibili ako ng gulay. Nakakaano lang talaga. Hindi man lang maawa yung mga amo natin, no? Alam naman na alam mo yun, pupunta sila sa kusina, sasabihin sa'yo yung pagkain na iluluto mo sa kanila. Pero hindi sila magtatanong, okay ka lang ba? Sila nga nauumay sa ulam nila. Hindi ba nila iniisip yung ulam ko? So, yun yung talaga. Kaya, parang naipon na din. Ipon na din lahat ng mga napagdadaanan ko ngayon. So, kung magpapaalaman ako, karapatan ko yun. Kasi, ginalang ko yung karapatan nyo na imbis na meron akong food allowance, hindi nyo binibigay, tapos papakainin mo ko ng sardinas parate, chicken wings, yun, tapos noodles, Diyos ko Lord. So, hindi ko naranasan yan sa Pinas. Nagtrabaho ako sa kantin ng 2 years mahigit, 1 year sa kabila, 1 year sa kabila. Diyos ko, yung ulam ko tagtatatlo-tatlo niyan. Tagtatlo-tatlo talaga as in, isang gulay, dalawang karne. Tapos, kada Sabado, yun na yung parang, kami, diet muna kami sa ulam namin, kami, magja-Jollibee kami. So, talagang napakalayo dito sa, Tapos sa Pinas, more on, alam mo yun, may pera ka kasi, sa mall ako nagtatrabaho, halos lahat ng mga pagkain doon natikman ko. Pagdating dito, biglang ganto, okay sana kung taga-bundok ako ba, yung doon ako lumaki, na nasanay ako na puro tuyo yung ulam, ginamos, para pag pumunta dito, thankful na ako. Pero yung ganyan, sa probinsya nga pag umuwi ako, tapos may ulam kami na hindi maganda, hindi talaga ako kakain, bahala na magutom. Pero dito talaga guys, nalunok ko lahat ng kailangang lunukin. Alam mo yung dati,
makakita lang ako ng kanin para na akong patay gutom. May nag-comment pa dito sa video ko, sabi, ginawa ka namang patay gutom, Miss Jen, parang ganun ata, basta ganun yung comment. Ay totoo, naging patay gutom talaga ako dito. Yung kanin lang parang okay na yan, kanin, okay na yan, basta may kanin. Kasi nung bago, as in, yung 5 kilo na bigas, umabot yan sa amin ng 1 buwan. Ganun kalala yung amo ko. Pero nung huli, sabi ko, ano to? Bakit ganto? Parang nagalit ako ba sa kanila? Bakit ganto? Nagtatrabaho ako dito ng matino, tapos wala akong pagkain? Kaya nagsaing ako ng nagsaing, bahala ka dyan. Pero nung una, umabot pa nga sa time na bumibili ako ng sarili kong bigas eh. Kasi baka mamaya masumbatan ako na naubos yung bigas nila. So bumibili ako ng akin. Mura lang naman yung bigas. Yung $8 yung 600 grams. So ilang ko na din yung saing-saingin. Alam nyo dati, isang plato na malaki talaga yung kanin ko kasi sobrang parang maiiyak ako kasi ang tagal ko hindi nakakain ng kanin na matino. Kaya nung pinaka ko na talaga, thankful ako kada Webes. Kahit ayoko doon pumunta sa matanda, bahay ng matanda, tinitiis ko kasi doon, 3 yung ulam ko. Isang sabaw na may baboy, tapos isang baboy na, iwan ko, kung inadobo yun, parang ganun. Tapos isang part na gulay, ganyan. Mixed up. Kahit sabihin mong leftover nila yan, kasi sila naman, pag kumakain, hindi dugyot, kasi 2 yung chopstick nila. Isa yung pangsubo nila sa bibig, tsaka isa yung panglagay nila sa plato nila. Kaya hindi mo talaga maano na nilamutak nila yung pagkain. Kaya, ayan, kinakain ko. Pero yung doon lang ako natutuwa talaga pag pumupunta ako doon. Dati talagang pag alam ko na tapos na kumain yung alaga ko, naglo-look forward na ako na tawagin ako sa kusina para kumain. Kasi yun na yung time na, ay, ito yun eh. Ito yung pagkain na gusto ko eh. Kahit ganito lang, yung makakatikim lang ako ng isda. Pag doon ako sa matandang lalaki. Pero yung tigsa 10 Hong Kong dollar na isda lang yun. 2 kami ng Indo. Iluto sa amin yun. Iba yung isda nila, masasarap, ang mahal, tag 150 yung yung ewan ko, 1 piraso ata 150 Hong Kong dollar. Yung amin, yung tumpok na 10 Hong Kong dollar, yun, tas lutuin yun ng amo ko, ng amo na matanda. Yung parang ginawa niyang steam ata o basta niluluto niya lang ng ganyan para ipaulam sa amin na katulong. Yan, totoo yan, kasi yan yung sabi ng katulong. Kaya masaya na ako kahit ganun, kahit maliit na isda ba yan, as long as isda. Ay Diyos ko, laking talaga. Wala, hindi ako kumakain ng isda dito sa maliban na lang yung sa sardinas. Wala talaga. Kaya pag day off ko, naghahanap ako ng pagkain na buti dati nung nag-hike pa kami, kasi yung mga kaibigan ko nagluluto sila ng adobong atay, ganyan, yung dabong, yung basta corned beef na may itlog, pa ba yung ibang niluluto namin, may chicken pastel, so may dinuguan. Ay, hindi pa pala nagluto sila ng dinuguan. Basta, yun, nagluluto sila, kaya parang patay gutom talaga ako, kaya medyo din ako noon, kasi yung tira namin na pagkain sa bundok, inuuwi ko dito sa kwarto ko, tas kinakain ko dito. Kasi grabe, yung parang nung time na yun, patay gutom talaga ako. Buti na ngayon, parang nakapag-adjust na yung katawan ko, na kontento na lang ako, sinasabi ko, sige, okay na to, kahit lang yung pagkain. Kanina nagluto ako ng bihon, so tanghon yung gamit ko. Bumili ako ng isang ganto 3 Hong Kong dollar, tapos wala akong sayote. So yung patatas ko, yun yung ginamit ko. Tapos may repolyo naman ako, yung kahit bawang tsaka sibuyas, wala ka kasi bilang yung mga ganun. Pero kumuha ako kanina ng isang cloves ng ng bawang para lang may amoy yung niluluto ko. And thanks God, parang kahit papano nakakain ako kanina ng bihon ba, na may bumili pa ako ng manok kasi wala ng manok. Hindi ako binilhan ng amo ko, 3 linggo na, kasi simula nung wala nang pasok yung bata, hindi na bumibili. Diyos ko Lord, yung tinapay na binili ng amo ko sa akin, 2 piraso. Anong petsa na ngayon? Bukas Webes. Ginagawa ko, naglalaga ako ng itlog, yun yung almusal ko. Grabe ang buhay dito, punyeta. Kaya yung comment niya sa akin, sana lahat tayo hindi magugutom, no? Wish ko talaga, kahit umalis naman ako dito, sana ipagpatupad na nila, please lang, na ibigay na sa mga katulong yung food allowance. Kahit yun na lang sana, wag na taasan yung sahod. Basta ibigay lang
yung mandatory na ibigay yung food allowance ng mga katulong kasi kawawa talaga, as in. Kaya sana kapag may union kasi yan sila yung nagrereklamo, sana ireklamo nila na ano, kahit wag nataasan yung sahod, yung food allowance na lang sa mga katulong yung ibigay kasi binuburaot ng mga amo. Hindi naman pala nila kayang mag-hire ng katulong at pakainin ito ng tama. Bakit hindi na lang sila magtrabaho sa bahay nila, gawin nila yung mga gusto nilang gawin dito? Hindi yung ginugutom nila. Hindi sila nahiya nung kakapal ng mukha. Kakainis, totoo lang. Yung kapal ng mukha ng amo ko, makikita niya ako sa kusina, ay Diyos ko Lord, makikita niya ako, hindi mo gastos yung kinakain ko. Yung parang sarap sampalin sa kanya. Binili ko yan. Parang ang sarap. Kahit mantika, binibilang. Gago talaga. Alam mo, bibili siya ng ng 12 pirasong bottle ng mantika. Ang isang bottle, 500 grams. So, kalahati ng ng isang litro. Ang puta, abutin yan dapat ng 6 na buwan. Tapos parati nagpapaluto ng pritong isda, pritong itlog, pritong ganto. Paano ko paanohin yan? Tapos tatanungin mo ako, ba't ubos na? Inumin ko yan? Alam mo, nakakapagluto nga lang ako ng ganyan eh. Kapag may tira silang mantika, yun, ireklamo pa nila sa akin. Diyos ko Lord, nakakainis talaga yung amo ko sa pagkaburautan. Kaya, hindi sila nagtataka kung bakit yung mga katulong nila is umaalis sa kanila. Lalo yung kapatid niya na gustong kunin yung yung kapatid ko. Yung katulong niya dun, lumayas na naman. Iniwan na naman siya, naghahanap na naman siya ngayon ng katulong. Nag-check na naman siya nung nakaraan. Bago na naman yung mga pinili niya na naman. Hindi mo tinanong yung sarili mo? Ilan na ba katulong yung dumaan sa'yo? Simula nung nilayasan ka nung unang naging kaibigan ko, na yun lang yung tumagal ng isang contract mahigit. Pagkatapos nun, wala na. Papalit-palit na siya. Madamot pa siya sa katulong. Kala mo, anuhin ba? Ibabackstab mo siya or isiraan mo siya sa katulong niya. Kasi, one time, nagkasabay kami sa elevator kasi doon din yung alaga ko ng English. So, papunta ako para i-pick up yung alaga ko. Siya naman, papunta sila doon, 3 sila kasama yung katulong, tapos siya, tapos yung bata. Isa lang din kasi yung anak niya. Papunta sila doon para mag-aral yung bata. Papasok pa lang kami palabas na, susunduin ko na yung alaga ko. Ngayon, kilala ko na sila. Kilala niya ako. Tapos binati ko siya. Binati ko yung bata. Hi Grace, sabi kong ganun. Tapos, edi naano ako ng nanay, na-recognize ako ng nanay. Alam mo ginawa niya? Sinabihan niya yung bata, mamaya na tayo umakyat, may pupuntahan muna tayo, ganto-ganto. Umalis sila. Siguro, pinauna lang nila ako sa elevator. Tapos, nung bumalik din kaagad, umakyat din sila, basta hindi sila sumabay sa akin. Ayaw niya, alam mo yung madamot siya, ayaw niyang magkaroon kami ng contact ng katulong niya kasi baka masiraan ko siya doon, masabi ko yung totoo. Pero alam mo, away sila ng away parati nung katulong na yun. Lumalaban eh. Buti na lang. Nakahanap siya ng katapat hanggang sa siya yung sumuko. Sabi niya pa, bibigyan ko pa ng 6 months tong katulong ko para at talagang lalaban yung bagong katulong kahit sabihin mo mukhang mabait. Tinanong ko kasi siya, ikaw yung bago te? Sabi niya, oo. Sabi ko, good luck, galingan mo dyan ha. Sabi ko, tapos sabi niya, sige ako na bahala. Sabi niya ganun. So, yun nga. Buti na lang. Tapos pinalitan siya. Tapos, nung pumalit sa kanya, hindi rin na kaya, lumayas din. Tapos yung kapatid ko na yung isusunod niya. Sa isip-isip ko, ba't ko ibibigay kapatid ko sa'yo pa sa sakripisyo ko sa'yo? Hindi ka nga namamansin sa akin. Hindi mo nga ako alam mo yung parang ilang ka nga. Tapos ngayon may kailangan ka. Bahala ka dyan. Alam nila na hindi ko ibibigay yung kapatid ko kasi alam ko na ugali nila. Tapos ngayon, alam mo yung dinadamot nila. Ako kasi yung tumagal dito, baka iniisip nila na sinusumbong ko yung ugali nila sa mga bago. Hindi naman, wala akong pakialam. Basta, sila naman mismo, alam nila yung ugali nila. Ay, buti pa ako may tinapay sa umaga. Yung katulong doon, na kukunin sana yung kapatid ko, wala talagang tinapay, as in. Tapos yung room niya may CCTV pa. Malupit. O, diba? Tapos dati, okay pa dati kasi nagtatrabaho yung babae. So, yung bata lang yung asikasuhin mo, tapos trabaho sa bahay. Ngayon, hindi na pumasok yung babae. Kaya wala nang nagtatagal kasi nga, siya iba siya. Yung amo ko walang pakialam, basta nagtatrabaho ako kahit umupo ako dyan, tapos na yung trabaho ko, okay. Siya pag narinig niya na parang,
bakit ang tahimik? Bakit parang walang ginagawa yung katulong ko? Lalabas yun, hanapin yung katulong, uutusan. Yung amo ko hindi ganyan, kaya kahit papano okay pa. So, yun lang guys. Sana lahat tayo magkaroon ng pagkain. Yun talaga yung wish ko. Sana lang. Alam niyo yun, grabe yung tiis natin dito na hindi tayo makakain ng masarap na pagkain. Tapos yung pamilya natin sa Pinas, akala nila dito ang hayay. Naiinis pati ako nung New Year, nung Pasko guys. Basta nung December, ang dami nanghihingi sa akin ng pamasko. Parang sa isip-isip ko, mga diputa ba kayo? Hindi nyo alam nakakamatay lang ng papa ko? Hihingan nyo ako niyan? Hindi nyo alam kung anong ginastos, magkano ginastos ko, umuwi ako, ganto-ganto. Tapos, hihingan nyo ako nan. Meron pang isa. Voice message yung bata. Sinabihan ng nanay, manghingi ka ng pamasko. Namamasko po. Sabi ko, pas, wala akong ano. Ay, bahala kayo dyan. Wala talaga akong binigyan kahit isa. Promise. Wala talaga. Iba pa yung mga matatanda manghingi ng pamasko. Ano nangyari? Bakit? Yung parang, Diyos ko Lord. Hindi ba nila naisip? Nagpagawa ako ng bahay. Tapos, namatay yung papa ko. Yung gastos, kakauwi ko lang. Tapos, ang dami nila. Sabi ko, wala. As in, kahit sino, ninang o ano, ninang pamasko ko. Kahit sino, wala akong binigyan, Diyos ko Lord. As in, bumabangon pa lang ako, hindi nila alam yung struggles natin dito. Akala nila madali lang kumita ng pera, mga buwisit. Yun lang, thank you, bye.